Gusto mo ng piraso ng bago kong bahay, sabi ko na may bahid ng ironya na hindi nila nahalata. Sige, kunin niyo na lahat. Inihagis ko ang susi kay Chloe. Ito'y lumapag sa kanyang paanan at agad niya itong dinampot sa sahig ng mabilis na ikinagulat ko. Mukhang takot siya na baka magbago ang isip ko anumang sandali. Kasama ng mga susi, inilagay ko ang isang piraso ng papel na maisulat kamay na address sa mesa. Kinuha ni Chloe ito gamit ang dalawang kamay, binasa ng buo, at nang matapos, lumiwanag ang kanyang mukha sa kasiyahang hindi niya man lang sinubukang itago. Umiti siya, ang malawak at mapagtagumpay na ngiting matagal na niyang pinipigilan. Bumaling siya kay Michael, ang anak ko, at ipinakita ang mga susi na tila ito'y isang tiket sa loto na nanalo. Tumango lang siya, walang anumang partikular na ekspresyon, na tila ito'y simpleng natural na kinahinatnan ng isang bagay na matagal na nilang pinaplano. Wala sa kanila ang tumingin sa akin, wala ni isa ang nagpasalamat. Isinilid niya lang ang mga susi sa kanyang bulsa, at sabay silang nagtungo sa hagdan. Narinig ko siyang sinabi kay Michael, na may nanginginig na boses, na kailangan nilang iimpake agad ang lahat, na maaari na silang lumipat, na panahon na. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay umalinggaw sa ikalawang palapag habang sinisimulan nilang isilid ang kanilang mga damit sa mga bag, nagtitipon ng kanilang mga gamit, naghahanda para sa kanilang pinaniniwala ang magiging bagong buhay sa aking bahay. Ang kanilang mga boses ay bumaba sa kinaroroonan ko, mga fragmento ng pag-uusap na puno ng mga plano at inaasahan. Nakatayo lang ako doon sa gitna ng aking sala, mag-isa. Ang katahimikan sa paligid ko ay makapal ngunit hindi nakakailang. Ito'y ang katahimikan ng isang taong gumawa lang ng desisyon na hindi niya pagsisisihan. Tumingin ako sa hagdan kung saan sila nawala at nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon sa aking dibdib. Hindi ito kalungkutan. Hindi ito pagsisisi. Ito'y isang bagay na parang paglaya. Ngunit hayaan mong ibalik kita sa nakaraan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ako napunta sa sandaling ito. Kung paano ang isang ina na ibinigay ang bawat piraso ng kanyang buhay ay nauwi sa pagtingin bilang isang hadlang na nakatayo sa pagitan ng dalawang ambisyosong tao at isang ari-arian na nagkakahalaga ng malaking halaga. Kung paano ang pagmamahal ng isang ina ay naging bargaining chip at kung paano nawala ang pasasalamat sa sandaling pumasok ang apat na dingding at isang bubong. Ang pangalan ko ay Elena Reyes. Ako ay 62 taong gulang. Ang bahay na ito kung saan ako nakatayo, ang tatlong palapag na ari-arian na may bakuran at malalaking bintana, ay binayaran ko ng 30 taon ng aking buhay. Binili namin ito ng aking asawang si Arturo nang si Michael ay halos 7 taong gulang pa lamang at tumatakbo sa mga pasilyo na ito nang walang inaalala. Bawat brick sa mga dingding na ito ay kumakatawan sa isang dagdag na oras ng trabaho, isang nilaktawang pagkain, isang tahimik na sakripisyo. Si Arturo at ako ay nagtrabaho ng walang pagod upang makuha ito. Siya ay may 2 trabaho. Ako ay nagtrabaho bilang isang administrative assistant sa araw at nanahi ng damit sa gabi para sa dagdag na pera. Kaunti lang ang aming tulog. Kumain lang kami ng sapat. Ipinagkait namin ang aming sarili sa anumang luho. Lahat ay para kay Michael. Lahat ay upang ibigay sa kanya ang hindi namin kailanman nagkaroon bilang mga bata. Ang bahay na ito ang patunay na nagtagumpay kami, na ang aming anak ay lalaki sa isang matatag at ligtas na tahanan. Namatay si Arturo 0 taon na ang nakalipas. Isang biglaang atake sa puso isang hapon habang siya ay nag-aalaga ng hardin. Siya ay bumagsak sa gitna ng mga halaman na labis niyang inaalagaan ng walang sakit, ng walang babala. Iniwan niya sa akin ang bahay na ito, ilang ipon, at si Michael, na sa sandaling iyon ay sumumpa sa puntod ng kanyang ama na lagi siyang kasama ko, na hindi niya ako iiwanan mag-isa, na aalagaan niya ako, tulad ng pag-aalaga ko sa kanya. Ang mga pangako ay maganda pakinggan kapag sinasabi. Ang problema ay ang pag-alala sa kanila kapag may mas kaakit-akit na dumating. Ang unang ilang taon pagkatapos mawala si Arturo ay mahirap, ngunit nakakayanan. Madalas dumalaw si Michael. Nagtanghalian kami tuwing linggo. Pinag-usapan namin ang kanyang ama, ang mga alaala, ang buhay.
Kumapit ako sa mga pagdalaw na iyon na tila isang nalulunod na tao na kumakapit sa isang piraso ng kahoy sa gitna ng karagatan. Ang anak ko ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin ng buo pagkatapos ng pagkamatay ng aking asawa. 6 na taon na ang nakakaraan, nakilala ni Michael si Chloe sa isang komperensya sa trabaho. Siya ay isa sa mga babae na alam kung paano magpakita. Laging presentable, laging may tamang salita, laging gumingiti sa tamang oras. Ipinakilala niya sa akin si Chloe 3 buwan pagkatapos nilang magkakilala at tinanggap ko siya ng bukas palad. Nagluto ako ng espesyal na hapunan, nag-organisa ng mga family gathering, at ginawa ang lahat ng posible upang maramdaman niya na bahagi siya ng pamilya. Nang magpasya silang magpakasal, sinabi sa akin ni Michael na hindi pa siya nakakapag-ipon ng sapat na pera. Gusto ni Chloe ng malaki at eleganteng kasal na may maraming bisita. Kumuha ako ng halos 1 milyon sa aking ipon upang tulungan sila. 1 milyon na inipon ko sa loob ng maraming taon para sa mga emergency. Ngunit ang makita ang anak kong masaya ay sulit sa bawat sentimo. O kaya ay inakala ko noon. Ang unang 2 taon ay normal. Dumalaw sila. Nagbahagi kami ng pagkain. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano. Tinawag ako ni Chloe na iinay sa matamis na tono na nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Tinulungan ko sila sa pinansyal kapag kailangan nila. Bumili ng mga gamit para sa kanilang apartment. Nagbigay sa kanila ng pera para sa kanilang mga gastusin. Ito ang aking paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, ang aking paraan ng pagiging kapaki-pakinabang sa kanilang buhay. Ngunit 2 taon na ang nakakaraan, may nagbago. Ang mga pagdalaw ay naging mas madalang, ang mga tawag ay naging mas maikli, at nagsimula akong mapansin ang isang bagay sa mga mata ni Chloe tuwing papasok siya sa aking bahay. Hindi siya tumitingin sa akin. Tinitingnan niya ang mga dingding, ang mga muebles, ang mga silid. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang bawat espasyo sa aking bahay na tila may kinakalkula siya sa kanyang isip. Sinukat niya ang mga distansya sa kanyang tingin, inobserbahan ang matataas na kisame, hinawakan ang mga dingding na tila may nag-i-assess sa kalidad ng isang gusali. Sa simula, inakala kong simpleng kuryosidad lang ito. Siguro paghanga sa bahay kung saan lumaki ang kanyang asawa. Gaano ako nagkamali? Nagsimula ring magbago si Michael. Hindi na siya nakikipag-usap sa akin tulad ng dati. Ang kanyang mga pag-uusap ay naging mekanikal, paulit-ulit, puno ng mga walang lamang parirala na walang sinasabing totoo. At pagkatapos ay nagsimula siya sa mga komento. Mga komento na sa simula ay tunog tunay na pag-aalala, ngunit sa paglipas ng panahon ay inihayag ang kanilang tunay na intensyon. Inay, ang bahay na ito ay napakalaki para sa iyo mag-isa. Inay, mapanganib ang mga hagdan na iyan sa edad mo. Inay, sigurado akong malaki ang gasto sa pagpapanatili ng ari-arian na tulad nito. Inay, dapat mong pag-isipan ang pag-downsize. Isang bagay na mas maliit, mas madaling alagaan. Pinakinggan ko ang mga komento na iyon at nakaramdam ako ng buhol sa aking sikmura na hindi ko alam kung paano bigyang kahulugan. Sinabi ko sa sarili ko na nag-aalala ang anak ko sa akin, na gusto niya ang pinakamabuti para sa kanyang ina, na normal para sa kanya na isipin ang aking kaligtasan. Ngunit may isang bagay sa kanyang tono, isang bagay sa paraan ng pagtango ni Chloe tuwing nagsasalita siya na nagpapaduda sa akin. Ang mga pagdalaw ay naging kakaiba. Hindi na sila dumarating para bisitahin ako. Sila ay dumarating upang inspeksyonin ang bahay. Maglalakad si Chloe sa mga silid na may malalabong dahilan. Gusto niyang makita kung paano nagawa ang banyo pagkatapos kong i-remodel ito. Kailangan niya ng mga ideya para sa pagdekorasyon ng kanilang apartment. Gusto niya ang hardin at gusto niyang kumuha ng mga larawan. Ngunit nakita ko siya. Nakita ko siyang binubuksan ang mga kabinet, tinitignan ang loob ng mga aparador, nagtatanong kung magkano ang gasto sa pagpapalit ng mga bintana, kung magkano ang binabayaran ko sa upkeep, kung ang bahay ay may anumang structural problems. Isang hapon, 1 taon at kalahati na ang nakakaraan, dumating si Chloe na may daladalang folder na puno ng mga papel. Umupo siya sa aking sala at nagsimulang ipakita sa akin ang mga brochure para sa mga assisted living facilities.
Magagandang lugar, sabi niya, na may mga hardin, may mga NARS na available, may mga recreational activities. Mga lugar kung saan may kasama ako, kung saan hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng ganito kalaking bahay. Si Michael ay nasa kanyang tabi, tumatango, sumusuporta sa bawat salita ng kanyang asawa. Nakaramdam ako ng isang bagay na nasira sa loob ko. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang anak ko. Ang lalaki na nagmula sa aking katawan. Ang pinasuso ko. Ang inalagaan ko nang magkaroon siya ng mataas na lagnat sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Ang niyakap ko tuwing umiiyak siya. Ang pinuri ko sa bawat tagumpay sa kanyang buhay. At ang lalaking iyon ay tumitingin sa akin na tila ako ay isang problema na nangangailangan ng solusyon. Hindi ako nagsalita noong araw na iyon. Kinuha ko ang mga brochure, inilagay sa mesa, at sinerbisyuhan sila ng kape na tila walang nangyari. Ngunit noong gabing iyon pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa aking kama at umiyak hanggang sa sumakit ang aking dibdib. Umiyak ako para kay Arturo, na wala doon upang makita kung ano ang naging anak namin. Umiyak ako para sa aking sarili sa pagiging napakabulag. At umiyak ako para kay Michael sa pagiging isang tao na hindi ko na kinikilala. Pagkatapos ng hapong iyon, lumala ang mga bagay. Nagsimulang maging mas direkta si Chloe. Hindi na niya itinago ang kanyang mga intensyon sa matatamis na salita. Nagsimula siyang magsalita ng bukas tungkol sa kung gaano ka-unfair ang magbayad ng renta, kung ang napakalaking bahay na ito ay may mga walang lamang silid, kung gaano siya kapagod sa pamumuhay sa isang maliit na apartment, kung gaano niya kagustong magkaroon ng sariling bakuran. Espasyo para magkaroon ng bisita, isang mas malaking kusina. Sinusuportahan ni Michael ang bawat salita. Inay, magiging mabuti ito para sa lahat. Inay, mas magiging komportable ka sa isang mas maliit na lugar. Inay, kaya naming alagaan ang bahay. Inay, pag-isipan mo. Ito ang pinakamabuting bagay para sa pamilya. Pinakinggan ko sila ng tahimik. Tumango ako. Sinabi kong pag-iisipan ko ito. Ngunit sa loob may nagbabago. Isang bahagi ng akin na laging malambot at sumusunod ay nagsimulang tumigas. Isang boses sa aking ulo na dating tahimik ay ngayon ay sumisigaw ng katotohanan na ayaw kong tanggapin. Hindi nila ako pinapansin. Gusto lang nila ang bahay ko. Nagsimula akong magbigay ng mas maraming atensyon, napansin ang mga detalye na dati kong hindi pinansin, tulad ng paraan ni Chloe na kumuha ng mga larawan ng bawat sulok ng aking bahay at ipinakita sa kanyang mga kaibigan. Paano nagtanong si Michael tungkol sa mga dokumento ng ari-arian, kung may natitira pang mortgage, kung kanino nakapangalan ang lahat. Paano sila nag-uusap ng mahina kapag inakala nilang hindi ako nakikinig, nagpaplano, nagdidiskusyon ng mga estratehiya. Isang gabi, narinig ko ang bahagi ng isang pag-uusap sa telepono. Si Chloe ay nakikipag-usap sa isang tao, marahil isang kaibigan, at sinabi ang mga bagay na tumatak sa aking kaluluwa tulad ng mga karayom. Matanda na siya at matigas ang ulo, sabi niya, hindi niya naiintindihan na napakalaki ng bahay para sa kanya, ngunit halos nakumbinsi na namin siya. Panahon na lang ang hinihintay. Ang bahay na iyan ay dapat sa amin. Nag-iisang anak si Michael. Sa amin din naman mapupunta iyan sa bandang huli. Ako'y nanigas sa kabilang bahagi ng pinto. Naramdaman kong umalis ang hangin sa aking baga. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na inakala kong bubulagta ito sa aking dibdib. Kaya ganoon pala ang tingin nila sa akin, isang pansamantalang hadlang. Bilang isang matanda at matigas ang ulo na sumasakop sa espasyo na itinuturing nilang kanila. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nagpuyat ako, nakatitig sa kisam ng aking silid. Ang parehong silid na pinagsamahan namin ni Arturo sa loob ng 20 taon. Ang parehong silid kung saan siya namatay sa aking mga bisig pagkatapos siyang dalhin pa uwi mula sa ospital. Inisip ko ang lahat ng isinakripisyo ko para kay Michael. Ang mga gabing walang tulog ng siya ay sanggol pa. Ang mga dagdag na trabaho para makapagbayad sa isang magandang paaralan. Ang mga pagkakataong mas kaunti ang kinakain ko upang mas marami siyang makain. Paano ko ibinenta ang mga alahas na ibinigay sa akin ni Arturo upang bayaran ang kanyang tuition sa kolehiyo?
At ngayon narito ako, mag-isa sa aking bahay na may anak na tumitingin sa akin bilang isang pasanin at isang manugang na nagbibilang ng mga araw upang kunin ang hindi sa kanya. Ngunit may iba pang ipinanganak sa akin noong gabing iyon. Isang bagay na malamig at mapanuri na hindi ko pa kailanman naramdaman. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, kaya ko rin. Kung tinitingnan nila ako bilang isang matandang babae na madaling manipulahin, ibibigay ko sa kanila ang eksaktong imahe na iyon. At kapag hindi nila inaasahan, ituturo ko sa kanila na ang pagmamaliit sa isang ina ang pinakamalaking pagkakamali na maaari nilang magawa. Nagsimula akong umarte ng iba, mas mahina, mas nalilito. Nagreklamo ako tungkol sa mga sakit na wala ako. Sinabi kong napapagod ako sa hagdan, na nakakapagod ang pagpapanatili ng bahay, na marahil tama sila, na marahil kailangan ko nga ng mas maliit. Nagpalitan ng kasiya siyang tingin sina Chloe at Michael tuwing sinasabi ko ang mga bagay na iyon. Akala nila ay sa wakas ay nakamit na nila ang kanilang layunin, na ang matigas na ulo na matandang babae ay sumusuko na. Gaano sila nagkamali? Habang akala nila ay kinukumbinsi nila ako, gumagawa ako ng sarili kong plano. Sinimulan kong suriin ang lahat ng dokumento ng bahay. Ang mga titulo ng ari-arian ay nakapangalan sa akin, tanging sa pangalan ko lang. Napagdesisyonan namin ni Arturo iyon ilang taon na ang nakakaraan para sa legal at tax reasons, walang karapatan si Michael sa bahay na ito hanggat buhay ako. At kahit na siya ang aking nag-iisang tagapagmana, hindi iyon nangangahulugan na hindi ko magagawa ang anumang gusto ko sa aking ari-arian. Isang umaga, habang sila ay nasa trabaho, pumunta ako sa bangko. Nagsalita ako sa manager, isang Ginoo na nagngangalang E. Santiago, nakilala ako sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon nang hindi masyadong dinidetalye. Sinabi ko lang sa kanya na kailangan kong ayusin ang aking pananalapi at gusto kong tuklasin ang aking mga opsyon. Nakinig siya ng mabuti at nagbigay sa akin ng ilang kapakipakinabang na payo. Nagsimula rin akong magsaliksik tungkol sa tunay na halaga ng aking bahay. Naghara ko ng appraiser na dumating isang araw nang alam kong hindi darating sina Michael at Chloe. Sinuri ng lalaki ang bawat pulgada ng ari-arian, kumuha ng mga litrato, nagsukat. Nang ibigay niya sa akin ang huling ulat, halos mahulog ako sa upuan. Ang bahay ko ay nagkakahalaga ng 20 milyon. 20 milyon para sa isang ari-arian na binili namin ng 4,500,030 taon na ang nakakaraan. Ang numerong iyon ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Ito ay nagbigay sa akin ng kalinawan. Ipinaunawa nito sa akin kung bakit tinitingnan ni Chloe ang aking bahay na may ganitong sakim na nagniningning na mga mata. Kung bakit nagbago ng husto si Michael. Hindi lang ito isang bahay. Ito ay isang kayamanan. Isang kayamanan na gusto nila nang hindi nagbabayad ng isang sentimo. Ang mga pagdalaw ay naging mas madalas. Hindi na sila naghihintay ng imbitasyon. Sumusulpot sila kung kailan nila gusto, nananatili ng maraming oras, at kumilos na tila sila na ang may-ari ng lugar. Nagsimulang mag-ayos ng mga bagay si Chloe. Inilipat niya ang mga muebles at sinabi na ito ay para tulungan ako, na mas maganda ang hitsura nito. Inilipat niya ang mga gamit sa kusina, sinasabing mas praktikal ito. Susuriin ni Michael ang bakuran at magbibigay ng mga komento tungkol sa kung aling mga puno ang kailangang putulin, anong bahagi ng pasyo ang maaaring i-remodel. Hinayaan ko sila. Pinanood ko sila ng tahimik habang ginagampanan nila ang papel ng mga magiging may-ari ng isang bagay na hindi sa kanila. Bawat aksyon na ginawa nila ay isang karagdagang kumpirmasyon ng kung ano ang alam ko na. Hindi nila ako mahal. Minahal nila ang mayroon ako. Isang hapon, dumating si Chloe kasama ang kanyang ina, isang babae na nagngangalang Lourdes, kasing fake ng kanyang anak. Umupo sila sa aking sala at nagsimulang mag-usap tungkol sa interior design, tungkol sa kung gaano kalaki ang potensyal ng bahay na ito, kung paano, sa ilang pagbabago, magiging moderno at elegante ito. Umabot pa ang ina ni Chloe sa pagsasabing pangit ang mga kortina ko at kailangan na itong palitan lahat na masyadong luma ang kulay ng mga dingding. Nagserbe ako ng tsaa at cookies. Umiti ako. Tumango ako.
Sa loob, kumukulo ako sa galit, ngunit sa labas, nanatili akong kalmado. Hinayaan ko silang magsalita ng lahat ng gusto nila. Hinayaan ko silang planuhin ang kanilang kinabukasan sa aking bahay, dahil alam ko ang isang bagay na hindi nila alam. Na ang lahat ng pagpapanggap na ito ay walang silbi. Sa parehong linggo, nakipag-ugnayan ako sa isang ahensya ng real estate, hindi lang basta ahensya. Hinanap ko ang pinakamahinhin, isang ahensya na nagtatrabaho sa mga kliyente na pinahahalagahan ang privacy. Nagsalita ako sa isang ahente na nagngangalang Susan, isang babaeng kasing edad ko na nakaunawa sa aking sitwasyon nang hindi ko na kailangang ipaliwanag ng masyado. Sinabi ko sa kanya ang bahagi ng kwento. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong ibenta agad at sa ganap na katahimikan. Hindi nagtanong si Susan ng mga hindi kinakailangang tanong. Sinabi niya sa akin na alam niya ang mga mamimili na naghahanap ng eksaktong ganitong uri ng ari-arian. Mga taong may pera na kayang magsara ng mga deal ng cash nang walang maraming papeles. Ipinaliwanag niya na magagawa namin ang lahat ng legal ngunit mabilis. Na sa loob ng 3 linggo ay magkakaroon ako ng pera sa aking account kung makahanap kami ng tamang mamimili. Binigyan ko siya ng berdeng ilaw. Pinirmahan namin ang mga papeles ng representasyon. Nagsimula siyang magtrabaho agad. Nag-schedule kami ng mga pagtingin para sa mga potensyal na mamimili sa mga oras na alam kong wala sina Michael at Chloe. Tuwing Martes at Huwebes ng umaga, kapag pareho silang nasa trabaho, 4 na magkaibang mag-asawa ang dumating upang tingnan ang bahay. Ang pangatlong mag-asawa ay nagkagusto agad sa lugar. Sila ay isang batang propesyonal na mag-asawa, wala pang mga anak. Gusto nila ng malaki na may espasyo para lumaki. Nag-alok sila ng 19 milyon ng cash. Kaya nilang isara ang deal sa loob ng 2 linggo. Agad kong tinanggap. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na pinapataas ni na Michael at Chloe ang pressure. Hindi na lang sila nagmumungkahi na lumipat ako. Nagsimula na silang humingi nito sa mas direktang paraan. Isang gabi habang naghahapunan ako na niluto ko para sa kanila. Ibinagsak ni Chloe ang direktang tanong. Kaya, inay, napag-isipan mo na ba ang pinag-usapan natin? Talagang kailangan namin ni Michael ng mas malaking espasyo. Ang pagbabayad ng renta ay aksaya lang ng pera. Ang bahay na ito ay may 4 na kwarto at isa lang ang ginagamit mo. Hindi lang talaga ito makatwiran. Nagdagdag si Michael ng kanyang bahagi. Inay, matutulungan ka namin makahanap ng maganda, komportableng apartment, isang bagay sa isang building na may elevator, walang hagdan. Mas ligtas para sa iyo, at magkakaroon ka ng kapayapaan ng isip na malaman na ang bahay na ito ay inaalagaan ng pamilya. Tiningnan ko silang dalawa. Nakita ko ang 2 estranghero na nakaupo sa aking mesa. 2 tao na mayroong aking dugo, ngunit walang aking puso. 2 nilalang na kayang tumingin sa mata ng isang 62 taong gulang na babae at hilingin sa kanya na iwanan ang kanyang tahanan para sa kanilang kapakinabangan. Huminga ako ng malalim. Umiti ako at sinabi sa kanila eksakto ang gusto nilang marinig. Tama kayo. Marami na akong napag-isipan. Napakalaki ng bahay na ito para sa akin. Nakakapagod ang hagdan. Mahal ang upkeep. Siguro panahon na para magbago. Lumiwanag ang kanilang mga mukha na tila bagong balita ang aking sinabi na nanalo sila sa loto. Umunlad si Chloe, nagniningning ang kanyang mga mata. Nagpakawala si Michael ng buntong hininga ng ginhawa na hindi niya sinubukang itago. Talaga, inay, halos pasigaw na sabi ni Chloe sa sobrang tuwa. Ang galing! Ginagawa mo ang pinakamabuting desisyon. Makikita mo. Mas gagaan ang pakiramdam mo sa lugar na mas angkop para sa iyo. Kinuha ni Michael ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ipinagmamalaki kita, inay. Alam kong hindi madali, pero ito ang tamang gawin. At aalagaan namin ang bahay na ito na parang kayamanan. Pinapangako ko sa iyo. Mga pangako. Mga pangako na naman. Natila ba ang mga pangako ng aking anak ay maihalaga pa sa akin, naglaro ako. Sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng oras upang ayusin ang aking mga gamit, na ang paghahanap ng bagong matitirhan
ay hindi isang bagay na ginagawa mo ng magdamag na dapat silang maging pasensyoso sa akin. Tumango sila, sinabi nilang naiintindihan nila na walang pagmamadali. Ngunit nakita ko ang kanilang pagkabahala sa kanilang mga mata. Nakita ko kung paano na iniisip ni Chloe ang kanyang mga muebles sa aking sala, ang kanyang mga damit sa aking mga aparador, ang kanyang buhay sa aking bahay. Ang mga sumunod na araw ay puro pag-arte. Nagkunwari akong naghahanap ng mga apartment. Nagprint ako ng mga brochure para sa mga lugar na hindi ko kailanman bibisitahin at iniwan ang mga ito sa mesa para makita nila kapag dumalaw sila. Nagbigay ako ng mga komento tungkol sa kung gaano kahirap makahanap ng maganda at abot-kayang lugar. Nag-alok si Chloe na tumulong. Sinabi niyang kaya niyang maghanap ng mga opsyon, nakilala niya ang mga real estate agent na may mga kontak siya. Siyempre, may mga kontak siya. Malamang kinakalkula na niya kung magkano ang gastos upang paalisin ako sa pinakamura nilang paraan. Habang akala nila ay naghahanap ako ng lugar na lilipatan, ang pagbebenta ng aking bahay ay nagpatuloy ng walang anumang pagdududa mula sa kanila. Si Susan ay nagtrabaho ng may kahangahangang kahusayan. Ang mga papeles ay napirmahan. Ang inspeksyon ay nagawa. Ang pera ay idineposito sa isang bagong account na binuksan ko partikular para sa transaksyong ito. 19 milyon ang lumabas sa aking bank account isang Miyerkules ng umaga. Umupo ako sa harap ng computer na nakatitig sa numerong iyon sa screen. 19 milyon. Ito ay mas maraming pera kaysa sa nakita ko sa buong buhay ko. Ito ay kalayaan sa anyo ng mga numero. Ito ang presyo ng 30 taon ng sakripisyo. Ito ang patunay na kami ni Arturo ay nagtayo ng isang bagay na mahalaga at ito ay sa akin. Lahat ng sa akin. Ang petsa ng pagsasara para sa bahay ay itinakda 2 linggo pagkatapos. Kailangan ng mga mamimili ang oras na iyon upang ayusin ang kanilang paglipat mula sa ibang lungsod. Iminungkahi ni Susan na simulan kong iimpake ang aking personal na gamit unti-unti upang hindi maging kahina-hinala. Ngunit may iba akong plano. Hindi ako mag-iimpake ng kahit ano. Hindi ako magbibigay ng anumang senyales na may nagbabago. Pananatilihin ko ang lahat ng eksakto sa parehong paraan hanggang sa huling sandali. At kapag dumating ang sandaling iyon, makakatanggap sina Michael at Chloe ng sorpresa sa kanilang buhay. Nag-hire ako ng moving company na may espesyal na kondisyon. Darating sila sa isang tiyak na araw, isang Martes ng umaga, at mayroon silang eksaktong 4 na oras upang ilabas ang lahat ng aking gamit sa bahay. Ibinigay ko sa kanila ang isang detalyadong listahan ng kung ano ang kukunin. Mga muebles na binili ko mismo, personal na gamit, mga litrato, mga damit, mahalagang dokumento, lahat ng sa akin ayon sa karapatan. Ang natitira ay maaaring manatili dahil bahagi ito ng pagbebenta. Nagrenta rin ako ng storage unit upang pansamantalang itago ang aking mga gamit habang nagpapasya ako sa aking susunod na hakbang. Hindi ako nagmamadali na manirahan kahit saan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, mayroon akong pera, oras, at kalayaan upang pumili. Maaari akong lumipat sa ibang lungsod, sa ibang bansa pa nga. Ang mundo ay nagbukas sa harap ko sa paraan na hindi ko kailanman naisip. Patuloy na dumadalaw sina Michael at Chloe. Ang kanilang mga pagdalaw ay naging mas madalas at mas mahaba. Nagdala si Chloe ng mga magazine ng interior design at ipinakita sa akin ang mga larawan kung paano niya gustong i-remodel ang ilan sa mga silid. Nag-usap si Michael tungkol sa pag-install ng bagong security system, pagpapalit ng ilang bintana, pagtatayo ng deck sa bakuran. Pinag-usapan nila ang aking bahay na tila ito ay sa kanila na. Binalak nila ang kanilang kinabukasan sa loob ng mga dingding na ito nang walang anumang kahihiyan. At hinayaan ko sila. Pinakinggan ko silang magsalita ng maraming oras tungkol sa kanilang mga proyekto, kanilang mga pangarap, kanilang mga plano. Bawat salita na kanilang sinabi ay isa pang pako sa kabaong ng aming relasyon. Bawat peking ngiti ni Chloe ay isa pang dahilan upang hindi magsisi sa aking ginagawa. Isang hapon, 0 araw bago ang petsa ng pagsasara, nagpasya ako na panahon na upang isagawa ang huling bahagi ng aking plano. Ang pinakamasakit na bahagi, ngunit ang pinakakinakailangan din.
Kailangan ko silang harapin sa paraan na maging malinaw ang lahat upang walang pagdududa kung bakit ko ito ginagawa. Pinatawag ko sila sa aking bahay isang Sabado ng hapon. Sinabi ko sa kanila na kailangan ko silang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay na may kaugnayan sa bahay. Dumating sila sa oras na may mahirap itago na pagkabahala ng isang taong umaasa ng magandang balita. Umupo sila sa sala sa parehong sofa kung saan sila gumugol ng maraming hapon sa pagpaplano ng aking pagpapaalis. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Sinabi ko sa kanila na marami akong napag-isipan tungkol sa lahat ng napag-usapan namin, na tama sila, napakalaki ng bahay na ito para sa akin, na mahal at nakakapagod ang pagpapanatili nito, na gumawa ako ng desisyon. Nakita kong lumiwanag ang kanilang mga mukha. Umunlad si Chloe. Ngumiti si Michael. Akala nila ay sasabihin ko sa kanila sa wakas na sa kanila na ang bahay. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy ako. Sinabi ko sa kanila na nagpasya akong ibenta ang bahay, na nakahanap na ako ng mga mamimili, na ang deal ay sarado na at ang pera ay nasa aking account na sa loob ng 2 linggo ang mga bagong may-ari ang magmamay-ari ng ari-arian. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maaari mong hiwain ng kutsilyo. Tiningnan ako ni Chloe na tila nagsalita ako sa ibang lengguwahe. Binuksan ni Michael ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Umupo lang sila doon, nanigas, nagpoproseso ng kanilang narinig. Pagkatapos ay sabay silang sumabog. Tumalon si Chloe, sumisigaw tungkol sa kung paano ko magagawa ito, na matagal na silang naghihintay, nagpaplano, nagtitiwala na ang bahay na ito ay para sa kanila. Sinigawan ako ni Michael na ito ay isang pagtataksil, na siya ang aking nag-iisang anak, na ang bahay na ito ay dapat na kanyang mana. Hinayaan ko silang sumigaw. Hinayaan ko silang maglabas ng galit. Nang sa wakas ay tumahimik sila, pagod na sa kanilang sariling tantrum, nagsalita ako ng may pagiging kalmado na ikinagulat ko pa. Sinabi ko sa kanila na ang bahay na ito ay hindi kailanman naging kanilang mana habang buhay ako, na ito ay aking ari-arian at magagawa ko ang anumang gusto ko dito. Na kung tunay nila akong minahal, kung tunay silang nag-alala sa aking kapakanan at hindi lang sa aking mga ari-arian, iba sana ang takbo ng mga bagay. Ngunit sa loob ng 2 taon, pinanood ko silang kumilos na parang mga buitre, naghihintay na ako ay mawala upang kunin ang sa akin. Sinubukan ni Chloe na itanggi ito. Sinabi niyang mali ako, na mahal nila ako, na nag-aalala lang sila sa akin. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Iniiwasan ng kanyang mga mata ang aking tingin. Nanatiling tahimik si Michael, mahigpit ang kanyang panga at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pinapaalalahanan ko sila sa bawat pag-uusap kung saan pinilit nila akong umalis. Bawat komento tungkol sa kung gaano kalaki ang bahay, bawat mungkahi ng isang retirement home, bawat sakim na tingin ni Chloe habang sinusuri ang aking mga dingding, bawat plano na kanilang ginawa sa pag-aakalang hindi ako nakikinig. Pagkatapos ay nagbago ng taktika si Chloe. Nagsimula siyang umiyak. Sinabi niyang malupit ako, na ipinako nila ang kanilang kinabukasan sa bahay na ito, paano kung magagawa ito sa kanila, na ako ang kanyang pamilya. Sumama si Michael sa kanyang asawa. Sinabi niyang pagsisisihan ko ito, na mag-isa ako sa huli, na walang mag-aalaga sa akin kapag talagang kailangan ko. Ang kanilang mga salita ay parang mga bato na inihagis sa galit, ngunit hindi na nila ako sinasaktan. Naluha na ako ng lahat ng luha na dapat kong iluha. Nagtiis na ako sa lahat ng gabing walang tulog. Dinadala ko na ang sakit ng kanilang pagtataksil hanggang sa ang sakit na iyon ay naging determinasyon. Wala nang balikan. Umalis sila, padabog na isinara ang pinto. Hysterical na umiiyak si Chloe. Tiningnan ako ni Michael nang may pagkamuhi na hindi ko pa nakita sa kanyang mga mata. Sumigaw siya na hindi pa ito tapos. Na makakahanap siya ng paraan upang mapigilan ang pagbebenta, na makikipag-usap siya sa mga abogado. Hinayaan ko siyang pagbantaan ako. Alam kong sa legal na paraan ay wala siyang kapangyarihan. Ang bahay ay nasa pangalan ko. Ang pagbebenta ay legal at pinal. Wala siyang magagawa maliban sa malaman na nawalan siya ng isang bagay na hindi kailanman sa kanya. Noong gabing iyon, natulog ako ng mas mahimbing kaysa sa mga nagdaang buwan.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nagkaroon ng bangungot. Hindi ako nagising na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Hindi tumawag si Michael. Hindi nagpakita si Chloe. Ang katahimikan ng kanilang pagkawala ay nakakabingi, ngunit nakakapagpalaya rin. Hindi ko sila na-miss. Na-miss ko ang anak ko, hindi ang sakim na taong naging siya. Ngunit 3 araw bago ang pagsasara ng bahay, nakatanggap ako ng tawag. Si Michael iyon. Ang kanyang boses ay tunog iba, mas kalmado, halos mabait. Sinabi niyang napag-isipan niya na marahil ay mali ang kanyang reaksyon. Na naiintindihan niya ang aking desisyon kahit na masakit, na gusto niya akong makita sa huling pagkakataon bago ako umalis sa bahay. Nagduda agad ako, ngunit pumayag ako. Kuryosidad marahil, o ang bahagi ng akin na gusto pa ring maniwala na may natitira pa sa anak na pinalaki ko. Dumating siyang mag-isa, walang Chloe. Umupo siya sa tapat ko na may ekspresyon na mukhang pagsisisi. Sinabi niyang humihingi siya ng tawad sa nangyari, na mahal niya talaga ako, na hinayaan niyang maimpluwensyahan siya ng sobra ni Chloe.